Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulok nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat kanyayo amin na po. Araw ng Biyernes, ngayon ay September 19 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw at sa technical kasama natin Kaaron Eli Garcia. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, 17 pang kawani ng DPWH sinuspindi ng Ombudsman. 289 billion pesos sa 2025 budget ay siningit sa BICAM ayon sa DPWH. Todo Balita. Sandro Marcos at Pulong Duterte nagpatutsadahan. Todo Balita. Bagyong Nando posibleng maging super typhoon. Todo Balita. Sa balitang lokal, balita mula sa bayan ng Bayambang, pang-8 taon ng komprehensibong serbisyo sa bayan kanila nang dinadala sa barangay. Todo Balita. Basta kalusugan ang galing ng Pangasinan. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, red carpet nakahanda na sa pagdating ni Leila Barros. Sino nga ba si Leila Barros? Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon na 17 pang kawani ng ahensya ang isinailalim na sa preventive suspension ng Office of the Ombudsman. Ayon kay Dizon, ang mga sinuspinding kawani ay kabilang sa mga sinampahan ng kasong graft sa Ombudsman noong nakaraang linggo, bunsod ng umano'y maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Dizon na ang mga sinuspinding kawani ay bukod pa kina dating District Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza na nauna na niyang ipinatanggal sa DPWH. Ayon sa kalihim na kausap niya si Acting Ombudsman Dante Vargas at ito mismo ang nagkumpirma na naipadala na ang suspension orders kahapon. Kinumpirma rin naman ng DPWH Chief na nagsumiti na sila ng report sa binuong Independent Commission kaugnay naman sa mga natuklasan din nilang anomalya sa flood control project sa Oriental Mindoro.
Kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon at iba pang mga opisyal ng ahensya na ang insertions o pagsisingit ng pondo sa 2025 national budget ay nangyari mismo sa Bicameral Conference Committee at hindi sa Small Committee ng Kamara. Sa pagtatanong ni Marikina Representative Miro Kimbo, inihayag ito ni Dizon at ng iba pang mga opisyal ng DPWH kaugnay ng isinagawang pagsusuri sa kinukwestyong pondo ng ahensya sa kontrobersyal na infrastructure projects, kabilang na ang mga ghost at substandard ang ginamit na materyales na umaabot sa trilyong halaga sa loob ng ilang taon. Kinumpirma naman ni DPWH Undersecretary Ador Canlas at Director Alex Bote na walang alam ang ahensya dito matapos ang deliberasyon sa plenaryo ng Senado at nadiskubre ito sa ipinalabas na General Appropriations Act. Binueltahan ng patutsada nitong Huwebes ni Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte, si Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos, na huwag umano itong magbingi-bingihan at maging bulag sa nais ng publiko na sagutin ang kontrobersyal na anomalya sa ghost flood control projects. Walang ghost projects dito sa Davao City, di ako naghahanap, pero ang taong bayan hinahanapan kayo ng resibo, pahayag nito. Ginawa ni Pulong ang patutsada bilang tugon sa sinabi ni Sandro Marcos noong Miyerkules na dapat magpaliwanag si Pulong sa 51 billion pesos na pondo sa flood control project sa lungsod ng Davao. Si Pulong Duterte naman kinestyon kung bakit sa kabila ng napakalaking pondo sa flood control project sa Davao City ay matindi pa rin ang baha dito. Sinabi naman ni Pulong na nilinaw na ng DPWH Region 11 na ang 49.8 billion pesos na halaga ng proyekto sa Davao City ay naisakatuparan, accounted at itong lahat ay umaasa siyang magpapakita rin ng transparency ang presidential son sa mismong distrito nito. Kwestiyon ni Marcos ang hindi pagdalo ni Pulong sa mga sessions ng Kamara kung saan maging sa mga komite ay hindi rin ito nagpapakita. Pero ang tugon ni Pulong Duterte, I have refrained from regularly attending sessions, not out of neglect, but because the stench of graft and corruption has become unbearable within these very halls. It is an environment that suffocates true public service, pahayag nito. Sa issue naman ng mga nawawalang mga sabungero, lumutang kahapon sa Department of Justice ang aktres na si Gretchen Barreto para dumalo sa preliminary hearing ng kaso ng missing sabungeros. Si Barreto ay isa sa pinadalhan ng subpoena ng DOJ para sa reklamong multiple murder at serious illegal detention na inihain ng mga pamilya ng mga nawawalang sabungero. Ang legal counsel ng aktres na si Attorney Alma Malonga ay nagpahayag para sa inihaing counter-affidavit. The reason we're filing a counter-affidavit right now based on what we have been saying from the very beginning, that we feel that the accusations against her are unsubstantiated, incredible, and there's every basis for the complaint to be dismissed, pahayag ni Attorney Malonga. Hindi naman dumalo ang negosyante si Charlie Atong-ang at ikinitawan lamang siya ng kanyang abogado na si Attorney Gabriel Villarreal. Binabantayan ngayon ng Pag-asa ang bagyong Nando na nagbabantang maging super typhoon. Napanatili ng bagyo ang lakas habang nasa silangang bahagi ng bansa. Namataan si Nando sa 1,335 km silangan ng southeastern Luzon. Mabagal na kumikilos ang bagyo sa northwestward Taglay, ang hangin na 55 km per hour at pagbugso sa 70 km per hour. Babala ng Pag-asa, maari pang lumakas si Nando na ngayon ay nasa Philippine Sea pa. Samantala, lumabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Sinirasol at tinatahak na ang southern China.
Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Daan-daang mag-aaral at magulang ang nakiisa sa basic water safety, mental health awareness at sexual and reproductive health talk na ginanap sa Jose N. Hugilon Elementary School at Bisbisucol Elementary School, parehong nasa bayan ng San Fabian. Bahagi ito ng Healthy Learning Institution Program ng Department of Health para sa mga eskwelahan sa malalayong lugar. Katuwang ang Department of Health, Department of Education, lokal na pamahalaan ng San Fabian at pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan, patuloy na isinusulong ni Governor Ramon V. Gico III ang mga programang pangkalusugan sa bawat Pangasinense. Nasa Kuala Lumpur pa rin si Congresswoman Rachel Arenas ng pangatlong distrito ng Pangasinan. Sa Kuala Lumpur, Malaysia ginaganap at ang kanyang dinadaluhan na 46 ASEAN Interparliamentary Assembly, General Assembly, nagsimula ito noong September 16 at matatapos sa Lunes, September 22. Bilang chairperson ng House Committee on Foreign Affairs, dala ni Congressman Arenas ang boses ng mga Pilipino upang talakayin ang mahahalagang isyu sa rehiyon at palakasin ang ugnayan ng Pilipinas sa iba pang kasaping bansa ng ASEAN. Ang ASEAN Interparliamentary Assembly ay taunang pagtitipon ng mga parlamento mula sa mga bansang kasapi ng ASEAN upang magbahagi ng impormasyon, magtaguyod ng kooperasyon at isulong ang inklusibong paglago at pangmatagalang kaunlaran sa ASEAN Community. Tema ngayong taon ay Parliament at the Forefront of Inclusive Growth and Sustainable ASEAN. Sa bayan naman ng Bayambang, ang komprehensibong serbisyo sa bayan Years 8 ay dinala naman sa Barangay Bongato West nitong September 18 o kahapon. Hatid ang mga tulong medikal, agricultural at iba pang sari-saring libreng serbisyo sa mga residente na nasa malalayong komunidad. Naroon sina Councilor Ryan De Vera kasama ang mga opisyal ng barangay upang ipahayag ang pagsuporta sa adhikaing pangkomunidad ng lokal na pamahalaan. Patuloy po tayong maglilingkod ng walang sawa para sa ikauunlad ng Bayambang, pahayag ni Councilor De Vera. Sa tala naman ni Komprehensibong Serbisyo sa Bayan o KSB Year 8 Chairman Dr. Roland Agbuya, daan-daang residente ang dumalo upang makinabang sa mga libreng konsultasyon, mga gamot para sa may karamdaman, dental services kabilang na ang bunot at oral health education, pamamaghagi ng binhi para sa mga magsasaka, bakuna at deworming para sa mga alagang hayop, kasama din ang orientation patungkol sa mga programa ng gobyerno tulad ng livelihood training at financial aid. Naroon din ang Arangkada 90 Bayambang National High School Class of 1980 upang mamahagi ng libreng goto. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Ito ang inaabangan. Inaabangan talaga ang pagdating sa bansa ni Brazilian volleyball star Leila Barros na magsisilbing guest of honor sa FIVB Men's Volleyball World Championships.
Sa kasalukuyan, si Barros ay isa ng senador sa kanyang bansa sa Brazil. Nakatangdang dumating sa Maynila si Barros sa September 26 kung saan inaasahang masisilayan na ito ng Pinoy fans sa Mall of Asia Arena sa Pasay City na magsisilbing venue ng knockout stage. Excited naman si Barros na muling makasalamuha ang kanyang mga Pinoy fans na naging malapit na sa kanyang puso noong aktibo pa ito sa kanyang volleyball career. 2 dekada na ang lumipas nang huling tumuntong sa Pilipinas si Barros. Kasama si Barros sa Brazilian team na naghahanda noon para sa 2004 Olympic Games sa Athens, Greece. Ngunit mas una itong nakilala sa kanyang unang pagbisita sa Pilipinas sa 1999 FIVB Women's Grand Prix Manila Leg. Dinagsa ang PhilSports Arena na noon ay mas kilala sa tawag na Ultra dahil kay Barros. Abot kamay na ng world number 82 alas Pilipinas ang makasaysayang paglalaro sa round of 16 ng 2025 FIVB Volleyball Men's World Championship. Subalit diniskaril ito ng world number 16 Iran matapos ilusot ang dramatikong panalo sa Pool A kahapon sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Muling ipinakita ni na veterans Brian Bazooka Bagunas at Mark Espejo at rookie Leo Ordiales ang kanilang puso para sa mga Pinoy Spikers na gumawa ng kasaysayan matapos talunin ang world number 23 noong Martes. Ito ang naging kauna-unahang panalo ng isang Philippine team sa World Volleyball Championship. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan Iparagire. Oras po natin ang oras sa alas 5:26 ng umaga. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Dahil ang balita hindi tumitigil, dahil ang balita
tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. What's up, Pilipinas? What's up, Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Kasali ang lahat sa kwentuhang pambayan. Live na live sa DWIZ Manila. Live din sa Aliw 23 Free TV. At pwedeng i-follow sa lahat ng DWIZ Facebook, YouTube. At pwede rin mapanood sa DWIZ News app. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carion. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Tuwing Tuesday to Friday, 7 p.m. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. DWIZ. Liway manantan sa Todo Balita. Oras mga kaibigan, alas 5:32 na po ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragire. Ayan, sa ngalan ng aking partner si Kaarun Susan niya daw, medyo masama yung kanyang pakiramdam. Kumusta po kayo? Kumusta yung paghahanda sa pagdating naman? At sana hindi na siya dumating ng bagyong si, anong pangalan nito? Nando Magsaysay. Hindi. Meron kasi nung Pangulo si Ramon Magsaysay. Parang sikat yata yung kanta noon na Mambo Magsaysay. Ito naman yung pangalan ni Typhoon. At posibleng, sabi nga ng Pag-asa, posibleng maging super typhoon ay Nando. Sana huwag siyang maging super typhoon para naman makapagpahinga naman tayo at lalo na yung mga kababayan natin na tatamaan ng todo nito. Region 2. Base sa mga pictures sa track ng nasabing etong si Nando, mukhang sa Cagayan na naman tatama ng matindi. Pero sana huwag naman na. Baka naman tumatawa kayo, may mga nagsuspende ng klase kahapon ng hapon at suspended yung mga klase ngayon. Sasabihin, wala namang bagyo, wala namang ulan. Alam nyo kasi napakahirap ng role ng Chief Executive. Ang sabi nga nila, pinakamahirap na i-decide ay yung pagsuspende o hindi ng pasok, lalo na ng mga estudyante. Kasi di ba, meron yung sinuspende ang klase. Wala namang ulan, para bang sutil. Hindi naman umulan, hindi bumagyo. Pero sa announcement ng Pag-asa, merong typhoon. Meron naman yung bigla-bigla na lang umuulan ng napakalakas at meron ng pagbaha sa ilang lugar. Sasabihin, bakit hindi nagsuspinde ng maaga ang local government unit? O, di ba? Sala sa init, sala sa lamig.
Silipin nga natin kung ano-ano yung mga bayan at saka lungsod na nagsuspindi na ng klase. Yan, wala akong makitang listahan. Pero maalam ko meron na yung ilan na nagsuspindi na ng klase. Yung tinatawag na preemptive. Para sa kapakanan ng lahat. Pero itong si Mirasol, di ba meron yung oras na umulan ng napakalakas ay bumaha sa ilang lugar sa sa Umingan at saka sa bayan ng Balungaw. Magkatabi po yan at merong isang malaking ilog na magkadugtong. Ayan, pinagdudugtong nito ang Umingan at saka bayan ng naglolo ko yung aking mga bayan ng Balungaw, magkapitbahay po yan. Okay, kayo po, kumusta po kayo? Kumusta sa inyong mga lugar? Sa ngayon ay I think wala pa namang high tide. Baka maya-maya ng konti ay tataas na naman ng tubig mula sa mga ilog at lalabas sa mga drainage dito sa lungsod ng Dagupan. High tide na naman. Pero dun sa House of Representatives sa Kongreso, medyo kumalma ng konti ang mainit na tide. Ayan. Kumbaga dahil naman sa nagkaroon na mabilis ang pagpapalit ng liderato sa House of Representatives, napaso. Sabihin po natin, bagamat syempre yung kanyang statement at yung kanyang pahayag, yung kanyang farewell na mensahe bago siya sa kanyang pagbibitiw bilang Speaker ng House of Representatives. Syempre iba yung dahilan, iba yung pahayag ng dating Speaker Martin Romualdez, pero bago pa yon ay talagang napakainit ng usapin at naandyan yung panawagan ng napakarami na magbitiw na siya bilang Speaker of the House of Representatives. At meron pang nakatakdang mga rally bukas kontra korupsyon. Siguro itong iba't ibang grupo na to ay nagdadasal na sana huwag matuloy bumagsak yung ulan nitong si Nando. Meron naman siguro yung mga grupo pinagdarasal na sana umulan ng malakas. Pero bukas yung kanilang schedule. Ayan, tinitignan ko kung what to know. Ayan, nasa national paper, what to know. September 21, anti-corruption rallies at Luneta and EDSA. At ito ay binansagan nilang the Church Leaders Council. Kasi ibang grupo naman siguro ito. The Church Leaders Council for National Transformation and the Civil Society. Okay, magkatuwang sila. Kasama ang civil society organizations. Kanilang iniimbitahan nga. Ito yung kanilang imbitasyon. A trillion peso march. Mahiya kayo, ikulong na. Ayan, September 21 sa EDSA People Power, 2 p.m. Kaya pala meron akong mga nabasang mga post na wear white on Sunday. Attire nila ay white t-shirt. At ito nga yung sa balita, daan-daan ang expected na pumunta sa Luneta at sa EDSA People Power Monument sa Sunday is 21, bukas Saturday. Dalawang magkahiwalay na rally denouncing corruption in flood control projects. Ito namang demonstration na to na nakatakda sa September 21. Ano ba yung significance ng September 21? Ito po yung 51st
53rd anniversary ng deklarasyon ni dating Pangulo, noon ay Pangulong Ferdinand Marcos Sr., this September 21, yung kanyang deklarasyon ng martial law noong taong 1972, a date that activists have long used to remember the dictatorship's abuses and to rally against authoritarian rule. Para naman sa organizers na tinawag nila Baha sa Luneta Rally sa Luneta, kasama dyan marami, mga estudyante, mga activist groups, kasama rin ang campaign against the return of the Marcoses and martial law. So ibang grupo po yan. Ang protesta nito, andyan yung kanilang panawagan na i-condemn ang nangyayaring korupsyon at mga nangyaring korupsyon sa gobyerno, yung scandal, kasama na rin yung kanilang panawagan na hindi na maulit ang deception, abuses at saka plunder. Yung isa naman, isang grupo po yan sa Luneta. Yung isa naman, trillion peso march sa EDSA, framed that the rally as part of the broader legacy of people's unity against Marcos Sr.'s dictatorship and corruption. Kanya naman talagang, nasabi natin talagang pinursige na magbitaw na sa posisyon itong si dating House Speaker Martin Romualdez dahil nga sa sumabog na issue, usapin. At ito ay sumabog nga at nalaman ng madlang people itong korupsyon, itong lalo na yung sa flood control. Dahil kung maalala nyo yung sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., itong taon na to ay talagang kanyang ipinagmalaki ang ilang malalaking flood control projects ng kanyang administrasyon. Hindi pa nagtatagal, wala pa yatang isang buwan pagkatapos ng State of the Nation Address, bumagyo at nakita yung epekto ng mga flood control projects nito. Ang naging epekto, napakaraming lugar ang lumubog sa baha. Kaya ayan na yung isipin, asan yung mga flood control projects? Ano yung nangyari? At lumabas nga, ang daming mga korupsyon na nangyari, ang daming hindi naman talaga nagawa na mga flood control projects, mga substandard, etc., etc. At nagkaroon ng pagpapalit ng liderato sa House of Representatives at nagsumiti nga ng kanyang resignation si House Speaker, dating House Speaker Martin Romualdez at inelect naman ng mga miyembro ng Congress ang kanilang bagong speaker, si Congressman Bogie D. mula naman sa Isabela. Ang sabi nila, ang reaksyon nung lumabas yung pangalan ni Bogie D., Congressman Bogie D. bilang susunod na House Speaker, sabi nila, same feather, isang partido. Kasama rin ng administrasyon. Pero marami yung positive naman yung pagtanggap sa pagkapili ng mga miyembro ng House of Representatives kay Bogie D. bilang Speaker of the House. Samantala, regular session nga po nung Lunes ng Sangguniang Palalawigan presided by ang presiding officer si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Ready na yung ating voice clip kaaron Eli, at nagkaroon nga ng pagkakataon muli na makapanayam si Vice Governor Mark Lambino at ilan sa mga tinanong sa kanya. Siyempre itong sa pahayag ng I think DILG ba ang nagsabi o Malacanang, si Pangulong Marcos mismo nang sinabi niya dapat may bahagi o role ang local government unit patungkol sa pagperma, pag-aproba, pag-check sa mga infra projects bago ito mapermahan na finished o tapos na o yung sa performance kumbaga, at ganun din sa flood control program o project ng provincial government. Pero ito na, pakinggan na lang po natin si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Tungkol sa isang grant program ng probinsya, yung
flood mitigation and river rehabilitation restoration programs ng ating lalawigan. That is initiated by the local government unit of the province of Pangasinan in coordination with the different national government agencies. In fact, fina-finalize na po namin yung creation ng opisina na siyang magmomonitor ng mga proyekto na implement dito. Nakausap na po ng ating gobernador ang mga local chief executives, particularly po ang mga mayors, through the LMP, sa kanila pong presidente, si Mayor Ming Rosario ng Bayan ng Manawag, kung saan nagkaroon po ng initial na presentation. This is other than the press statements or the speeches of the governor na kanyang ginagawa sa iba't ibang bayan po dito sa probinsya. So meron na pong initial na talks and presentation to that. With regards to the full details of the projects, the provincial government will set a more in-depth meeting in coordination with the LGUs na maapektuhan, or in this case, magiging mga beneficiaries itong mga river rehabilitation and flood mitigation programs ng ating probinsya. Sir, hindi ba reason yung issues ngayon about flood control para stop muna yung mga projects? Actually, ang naging issue po, ang issue po ngayon na pinag-uusapan both in the national, especially in the national level, ay doon sa mga nationally initiated projects ng flood control kung saan may mga issues of alleged ghost implementations or mismanagement sa utilization of fund, kumbaga mga short change yung implementation. So that's different from what is going to be implemented here in the province. Like I said, flood control projects are just one of the modalities in addressing flood mitigation. And again, our focus is is also part, kasama rin sa focus po natin ay yung rehabilitation ng ating river system. So, flood control would be the kumbaga, positive side effect of managing and rehabilitating our river projects. Yan po yung magiging positive consequence. Kumbaga, kapag natin pong naayos ang ating mga river systems, especially dito po sa ating mga delta, yung mga bunganga ng ating river systems, the good effect or the positive consequence of that is mamamanage natin yung epekto nito sa flooding. Yan po yung magiging consequence. So it's just flood control. That is just a side effect or a good result kapag naayos po natin yung implementation nitong river rehabilitation and flood mitigation programs natin. Sir, kinonsider din ba if may mga residente na maapektuhan? That is definitely part of the process. Kaya nga hindi lang po isang ahensya or isang departamento ang magpapatakbo or magiging part ng opisina na to. We need the participation, of course, primarily yung sa infra niyan would be DPWH will be part of that. DNR because they have the experts pagdating po sa mga affected areas of flooding. We also need the expertise of DA para po malaman natin kung may mga maapektuhan po ba tayo ng mga agricultural lands natin. Of course, ang ating DRRMO, Disaster Risk Reduction Management Office, para malaman kung may mga affected na residente. Definitely, this will be an approach kung saan lahat po ng sektor na pwedeng maapektuhan ay dapat mapakinggan po natin. So, hindi lamang po ito isang grupo, isang departamento, pero isang approach kung saan maraming... We're going to look at it from a macro perspective, but the implementation should be done to ensure that all sectors that may be affected, ma-address natin yung mga magiging consequences or effects ng mga ganitong mga programa. In certain instances, ginagawang dumping area yung mga rivers natin. That is... approach or regulations para... Hindi, yan po yung ilan sa mga kailangan na maging output ng opisina na ito at dun sa mga programa na magiging output nito. Kung ano yung kanilang mga recommendations. Again, tulad na aking sinasabi dun sa previous na mga meetings natin or previous interviews, marami pong modalities to rehabilitate and restore the river systems and to address flooding here in the province. Parating nababanggit is dredging, parating nababanggit is slope protection, etc. Those are just some of the modalities on how we can address flooding, river restoration, river rehabilitations. At yan po yung hintayin natin kung ano yung mga magiging mga recommended programs nila at projects para po dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sir, decided na ba among the three major river systems kung alin ang... We have to start somewhere.
So we're starting, of course, with the major river systems. Dito po sa Limahong, yung Agno River System, because that is the biggest, at saka ito yung pinaka-immediate na nandito, immediately accessible. Of course, Central Pangasinan, yung Signocalan River System. Meron din po dyan sa Western Pangasinan na river system, yes. And then, syempre, yung Budkayanga din, yan yung mga major river systems natin. Among the three, kung wala pong priority na dapat mauna dito, mauna dyan. Dapat lahat sila pinag-aaralan because we can just address one area of it. But definitely, ito na aking sinabi, we have to start somewhere. So we will start at the mouths of these rivers. Okay, so yan po si Vice Governor Mark de Guzman Lambino na napaka-importante talaga na unang-una yung bunganga o mouth ng mga rivers natin, lalo na yung mga major ay talagang matanggalan o mabawasan yung silt sa ilalim para naman yung flow ng tubig, lalo na pag ganitong umuulan, bumabagyo ay maging mabilis papunta sa Lingayen Gulf. Mag-i-exit yan sa Lingayen Gulf. So yun nga, yung inanunsyo nga kamakailan ni Governor Ramon Gico III na ang mauuna sa nasabing proyekto ay ang itong bunganga ng Agno River dyan sa may Limahong Channel at yung, nakalimutan ko na naman, yung pangalan ng ilog dun sa Infanta. Pero lahat yan, pagtutuunan ng pansin, syempre hindi yan instant and in 1 year, it will take years, pero importante, mauumpisahan ng provincial government yung nasabing programa o kaya proyekto. Dahil taon-taon, araw-araw, buwan-buwan, every time na malakas yung pag-agos ng tubig dahil naman sa ulan o sa bagyo gagaling po sa Benguet at di pa pang mga kabundukan. Alam nyo yung mga yung buhangin at saka bato nanggagaling po dyan sa mga bundok na yan na nag-erode at bumababa sa mga river channels natin, pababa sa mga ilog sa mas mababa at nagkukos naman yan ng pagbaha, naiipon at bigla na lang aagos ng minsanan o kaya yung malaking volume pababa. Kaya nagkakaroon ng flash flood o kaya yung ating mga major rivers ay bumababaw dahil naman sa silt o itong mga bato at saka mga buhangin na nanggagaling sa ilog. Hindi po naubos yan. Kanya naman yung mga nasa sand and gravel yung kanilang negosyo o yung pagkakwari ay tuloy-tuloy yung kanilang negosyo dahil nga sa kumbaga ginto na nasa mga ilog. Hindi ko makalimutan yung minsan nakisakay kami sa isang kaibigan namin na ang kanyang negosyo ay nasa sand and gravel. So, patawid kaming ganyan. Tumatawid yung sasakyan niya. Doon sa isang bridge o kaya tulay, sabi niya, nakita niya, wow, ang daming kayamanan. Nakita niya yung mga bato at yung buhangin doon sa ilog. So, kayamanan po yan. Dire-diretso po yan na napupunta sa ating mga ilog. Samantala kahapon sa ilang bahagi o if not all sa sakop po ng Central Pangasinan Electric Cooperative na naranasan po yung bigla na lang nawala yung serbisyo ng tubig, kuryente. Kagaya sa may mapinuntahan kaming opisina dyan sa Kapitolyo, bigla na lang nawala bandang 11 o'clock in the morning. Nawalang kuryente. So NGCP ang naging dahilan at na ito ay kinascade naman ng Senpelco yung advisory. Please be informed. Kahapon to ng hapon, yung nangyaring power interruption na na-experience sa ilang bahagi na sakop ng Senpelco ay dahil naman nagkaroon ng trip-off sa 69 kV transmission line na nagsusupply ng elektrisidad sa San Carlos City, Lingayen, Binmalay, Malasiki, Basista, Bayambang, Bautista, Alcala at bahagi ng Urbistondo. Ang sabi po ng Senpelco kahapon ng tanghali, line patrolling and fault detection are ongoing to determine the cause and restore power as soon as possible. Kahapon po yan. Samantala, sa iba pang balita po natin, sa Malaysia din, si Congresswoman Manay Gina de Venecia ng pang-apat na distrito ng Pangasinan at kanyang taas noong ibinida ang kontribusyon ng kababaihan sa ASEAN region. Ang sabi po ni Congresswoman Gina de Venecia, women hold up half the sky.
Ito ay kinote niya yung isang popular proverb about women empowerment sa kanyang address naman sa women parliamentarians sa ito nga 46th AIPA General Assembly na kasalukuyang ongoing pa rin sa Kuala Lumpur, Malaysia. So yung kanyang mensahe kahapon sa pulong na dinaluhan ng mga women parliamentarians sa AIPA, ASEAN Interparliamentary Assembly, na ginaganap sa World Trade Center sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sinabi niya na sustainable ASEAN cannot be fully realized without women at the heart of decision-making. Binanggit ni Congresswoman Manay Gina de Venecia ang mga babaeng leader sa mga bansang kabilang sa ASEAN na malaki ang naiambag sa paghubog sa kapayapaan dito sa rehiyon, gaya nila former Philippine President Corazon Aquino, Megawati Sukarnoputri, ang unang babaeng naging pangulo ng Indonesia, si Aung San Suu Kyi ng Myanmar, na simbolo ng pakikipaglaban ng kababaihan sa pagsulong ng demokrasya at political participation, at si Yingluck Shinawatra na ang kauna-unahang babaeng Prime Minister naman ng Thailand. So dumalo si Congresswoman de Venecia sa nasabing pulong bilang isa sa kinatawan ng Pilipinas bilang chairperson ng Committee on Interparliamentary Relations and Diplomacy ng House of Representatives. So kasama po niya doon ang iba't ibang mga women parliamentarians, women Congress na miyembro ng mga Congress sa kanilang mga bansa. At syempre mula dito sa Pilipinas, kasama rin niya si Congresswoman Rachel Arenas ng Pangatlong Distrito ng Pangasinan, at iba pang congressman, Democratico Mendoza, Maria Carmen Zamora, Faustino D. III, Jonathan Flores, at iba pa. Okay mga kaibigan, meron na lamang po tayong 4 na minuto na nalalabi dito sa ating programa. At ito nga, meron pong nakatakda na clean-up drive ang SM Center Dagupan sa pamamagitan ng kanilang SM Cares International Coastal Clean-up Drive. Kapartner po nila ang lokal na pamahalaan ng San Fabian. Ito ay naka-schedule September 20, bukas. Tama yung September... Ngayon ko lang na September 21, Saturday ako ng Saturday kasi tinitingnan ko ng Saturday. 21 is Sunday talaga, yan po yung mga rally. So ang 20 ay bukas. At least bago matapos yung programa, ayan. Realize ko na, makukorek ko. Yung 21 talaga ay Sunday. Yan po yung rally. So 20 bukas yung coastal cleanup ng SM Center Dagupan at LGU San Fabian. Ang area ay sa Barangay Bulasi at Barangay Mabilao, Barangay Subol, covering 3-kilometer coastal area. Aga ng kanilang start. Ayan, alas 6 ng umaga, magkakaroon ng Zumba, care of LGU, at mag-uumpisa yung coastal cleanup 6:30 in the morning bukas. Meron din tayong imbitasyon, kaya lang program natin hanggang alas 6. So, at wala tayong sariling sasakyan, hindi natin mahabol yun. Medyo malayo. Pero yung mga nakapagparehistro na, kasi meron din silang online registration sa mga gustong sumali para lang malaman ng SM Center Dagupan kung ilan na tao yung sasali. Meron yung mga organizations, non-government organization, etc. etc. Kagaya nung mga nakaraan, marami yung sumasali. Pero, antabayanan nyo lang kung anong maging advisory ng SM Center Dagupan, dahil nga meron po itong nasa Philippine Air Responsibility na typhoon, itong Sinando. Pero antabayanan nyo lang, baka hindi naman bumagsak. Maganda kung hindi siya bumagsak, di ba? O kung umulan man, hindi ganun katindi.
Okay, meron na lang 2 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Pagbati natin ng good morning sa mga suki natin. Hindi lang po sa Facebook Live, kundi ganun din yung mga nakaswitch sa DWIC Dagupan, yung kanilang maradyo na nasa telepono, yung kanilang maradyo sa sasakyan, at ganun din sa kanilang mga bahay. Ayan, good morning kay Madam Rose Ke, good morning. Kay Oscar Dolormente, Rafael Acosta Mangalyag Jr., Jojo Bauson, good morning. Ernesto Musada. Kay Madam Aurea Di Guzman dyan sa Salaping, Aulin Coronel. Manuel Zambrano, kumusta po kayo? Good morning. Jojo Bauson, Cresante Soriano, Teresa Cornel, Estrella Carmelo, Maxi Solis, Rosalina Aquino, Marife Muñoz, Glory Sanchez Maramba, Jackson Lapos. Belated happy birthday kay Rods Mangalyag, di Pangasinan Nomad, kahapon yung kanyang kaarawan. Kay Kuya Benji Tan, good morning. Kay Mama Taen Tropa, magandang umaga sa inyo. Ganon din siyempre kay DCVN Venice Chua. At sa mga kasamahan natin sa Inner Wheel Club of Downtown Dagupan, headed by President Mel Garcia. Sa mga kasamahan din natin sa Girl Scout of the Philippines Dagupan Council. Parang meron yung activity na kailan ba to? Yan, meron yung activity ng Girl Scout of the Philippines Dagupan Chapter. Hindi ko naman na magbuksan. Naglolo ko itong aking okay. Mga kaibigan, antabayanan nyo po ang Orly in the Morning. Susunod na po yan. Makakasama nyo po si Kaaron Orly in the Morning. Kaaron Orly Navarro. At syempre, mag-ingat, maghanda dahil naman dito sa paparating na bagyo, etong si Typhoon Nando, nasa Philippine Area of Responsibility na at sinasabi nga baka ito ay maging super typhoon. Muli, antabayanan niyo po ang Orly in the Morning. Kasama po si Kaaron Orly Navarro. Sa ngalan naman po ng aking partner, Kaaron Susan Yadao. At sa technical, Kaaron Eli Garcia. Inyo pong nakasama. Ako po si Liway Manantani Paragire. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. DWIZ. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation, noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ.